Hello everyone and welcome back sa ating video tutorial kung saan pinag-uusapan natin kung paano tayo gagawa ng account registration using PHP and MySQL. So kanina pinag-usapan natin kung paano nga ba ang way ng pag-verify ng ating password na dapat at least meron tayong 8 password or 8 character password, and then dapat equal yung password natin with the confirmed password. And after that one, kailangan ma-encrypt natin yung password bago tayo mag-save sa ating database. So, to continue, since alam na natin na this hash password na variable ang mag-handle ng magiging value ng encrypted password natin, ang next step na gagawin natin is to save yung record sa database natin. Okay? So, ang gagamitin natin, so comment lang ako, so save the records in the database. Okay? So for this one, ang gagawin natin para ma-save natin ang record sa database is gagamit tayo ng tinatawag nating prepared statement. Okay? So class, by definition, ang prepared statement, ito yung latest na ginagamit ni MySQL na kung saan hindi niya basta-basta isi-save yung execution ng code doon sa mismong database, not unless na mako-comply niya lahat ng requirements na kailangan natin doon sa pagsisave sa database. So, paano natin gagawin yan using the PHP code? Okay? Ang gagawin natin is, once again, una is ipe-prepare natin yung ating query. Okay? So, prepare the query using the prepared statement. So, paano gagawin yan? So, gagawa muna tayo ng ating variable. Okay, so save record variable natin. Okay, then equal natin doon kay database connection natin. So again, kailangan natin mag-connect with the database via the con variable. Then the next one is we're going to prepare the query. Okay, so ang gagawin natin is dito sa loob ng prepare natin or the prepare statement, ang gagawin natin is the SQL code. Okay? Para makapag-insert tayo sa database natin. So, ang gagawin natin is using the insert into. Okay? So, balik tayo sa database natin. Insert into, then saang table natin isi-save. Okay? So, for this one, the user table. Then, yung pangalan ng mga fields na meron tayo. So, para mas madali yung ating pagsisave, ang pwede nyong gawin dito, class, is go to the SQL and then click on the insert. So, ito yung magiging pinaka-code natin for inserting yung record sa database natin. So, ang gagawin nyo lang dyan is copy-paste the code. Okay? Na pwede nyong ilagay dito sa pinaka-code natin. So, again, ang i-edit na lang natin dito will be the values. Okay? So, sa prepared statement class, hindi tayo pwedeng basta-basta maglagay lang ng values. So, meron pa din tayong susundin na particular process dito. So, so for the user ID, as you may know, it is an auto-increment. So, kahit wala tayong value ilagay dito, automatic mababasa yan ng database natin. Then, for the username, so since meron tayong username na ilalagay sa database, ang gagawin natin is the question mark. So, ang ilalagay natin is the question mark for the prepared statement. Okay, same as for the email address. So, since meron tayong email address, so question mark. And then for the password, so once again, may password tayo. Ang papalit natin sa value natin is another question mark. Now, if you notice, doon sa last name, first name, and other fields is wala pa tayo. Okay, wala pa tayong nilalagay sa database natin. So, ang gagawin natin is leave it as
a single quotation. Okay, so single quotation lang. So in short, wala tayong value muna na ilalagay sa database natin. So ang gagawin natin, tanggalin lang natin lahat ng ito. Okay. Then, kung okay na tayo, kung mapapansin ninyo, meron tayong tatlong question mark dito. So yung tatlong question mark na to, ito yung magiging values natin para sa prepared statement natin. Okay? So kung okay na tayo dito, ang next step is to prepare the bind parameters. Okay? So don't forget the semicolon. So after preparing the query, next, let us now go to the bind parameters. Okay? So itong bind parameter na to class is i-check natin yung data type ng bawat value na i-encode natin or ilalagay natin sa database. Okay? So para ma-prepare natin yung bind parameter natin, so gagamitin natin is the same variable na nag-hold ng prepared statement natin or query natin, which is save record. Okay? Then, next is the prepared symbol. Then, the bind underscore param. Okay? Which is stands for the bind parameter. And then, itong bind param class, meron tong mga meron tong mga kailangan pang gamitin process. So, una is yung mga data type. Okay, so enclose natin ito with the double quotation. Okay, so yung pinakaunang parameter natin is yung mga data type, which is, ang gagawin ninyo para malaman nyo yung data type na itatype ninyo, okay, so balik tayo sa ating database, and then balik tayo sa structure. So kung mapapansin ninyo, yung username natin, email address, and password, lahat to is nakadeclare as varchar. Okay, so pagdating dito sa PHP, ang varchar natin is katumbas ng string. At ang string representation ng bind parameter natin dito sa prepared statement is S. Okay? So, for the username, it is a string. Then, for the email address is another string. And then, for the third one, for the password is S. Okay? So, in short, itong mga to is string. Then, kung ito ay integer or number, so ang ilalagay ninyo is I. Okay? So, kapag float, it will be F. Okay? Then, for this one, dito na natin ilalagay yung mga variables na representation ng bawat isang question mark. Again, dapat in order yung ilalagay ninyo. Kasi once na magkamali kayo ng pagkakalagay ng order, so may possibility na maligaw yung mga data na ilalagay nyo sa database. Okay, so tulad nito, ang una natin is the username. So hanapin natin yung username na ating gagamitin. So for this one, the input username. Okay? So copy lang natin. Then ilagay natin sa bind parameter na input username. And then for another one, the email, which is the input email. Input email. And then of course, the last one is the password. So again class, yung password na gagamitin natin is the encrypted password, which is, ang naghahawak ng value nyon is si variable hash password. So copy natin dito and then paste natin. Now, kung okay na tayo with the binding of parameters, ang next natin is i-check natin kung may error ba, if ever, doon sa code natin. So check for the bind errors. Okay, so kung may problema tayo na may encounter along the way sa pagsisave ng record natin sa database, so dapat ma-notify
tayo or ma-notify yung user natin. Okay, so by using the conditional statement na if, so ang gagamitin natin is the save record. Okay, then the prepared symbol, then ERR no, ibig sabihin kung makaka-encounter tayo ng error doon sa pagsisave natin sa database, then dapat may notification message tayo. So, notif, then equal or equals to the record has not been saved in our database. So, ibig sabihin yan, kapag yan ang nakita natin, may problema tayo sa pagpe-prepare ng statement natin. Okay, so possibly na may mali tayo sa syntax or sa pagbabind ng ating parameter, lalo na dito sa data type na nakaspecify. Okay? Then, kung wala naman, ang next na gagawin natin is, for the meantime, check muna tayo ng notif, and then, gagawin natin is a message. So, record has been saved. Okay, so check natin. So, run natin ito. And then, balik tayo sa registration. So, again, ang gagamitin natin is record na wala pa sa database natin. And for the password, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And confirm password is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? So, kung magiging successful ito, so in short, tama yung prepared statement natin, tama yung bind parameter natin. So, with this one, na nakita natin na record has been saved, ibig sabihin, dito natin ilalagay yung code para ma-execute natin yung prepared statement natin. Okay? So, gagawin natin for this one, para mailagay natin yung execution, kasi class, hanggat wala yung execution, hindi yan masisave sa database. Okay? So, ang gagawin natin is yung save record natin na variable. So, prepared, and then execute. Then, this is the only time na magsisave pa lang yung record natin sa database. Okay? And then, kapag na-save na sa database, so dapat ma-close natin yung execution. Okay? Para hindi na natin ma-access yung database natin after saving this one. Okay? So, close. And then, even the connection natin sa ating database. So, dapat i-close natin. Okay? So, once again, itatry natin. And this time around, is i-execute na natin yung pag-save ng ating data sa database. Okay? So, save natin. And then, refresh. Then, gamit tayo ng ibang, or gamitin natin yung mga records na wala pa sa database natin. So, once again, ang gagamitin kong password is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And confirm password is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Okay? And then, so the moment na makita natin to, so dapat nakasave na yung data natin sa database or sa database kasi nag-execute na tayo. So, ang gagawin natin is check on the database, and then, kung mapapansin nyo class, na-save na sa database natin. And kung mapapansin nyo din, yung password natin is encrypted na. So, in short, hindi na to basta-basta makikita or mababasa ng sino mang may access ng database na to. Okay? Now, dito ko muna tatapusin yung video natin for this one. And then, we're going to continue on another topic. So, hopefully guys, may natutunan kayo. And once again, thank you so much for listening.